Sabi ni Doc, normal lang daw na makaramdam ka ng panghihina. Wait here, gagawa ako ng soup para mainitan ng iyong sikmura. Ahiyag ng dalaga at mabilis pa sa 4:00 ang tinungo ang pinto palabas. Napangiti na lamang siya nang mawala ito sa kanyang paningin pagkatapos ay napailing na pinakaramdaman ang sarili. Bukod sa nararamdamang panghihina ay parang nga siyang nakalutang sa hangin. Pagkaraan ng halos 10 minuto ay bumalik ang dalaga habang hawak ng 2 kamay ang isang bowl ng umuusok na sabaw. Higop ka muna ng mainit na sabaw, sir, para bumalik ang iyong lakas. Tura nito kasabay ng pagpatong ng daladalang sabaw sa side table. Tinulungan din siyang umupo at sumandal sa headboard ng kama pagkatapos ay kinuha ang umuusok na sabaw at naupo sa gilid ng kama. Nagulat siya nang sumandok ito ng isang kutsara at isinubo sa kanya. Bahagya siyang napatigil at tumingin sa mukha nito ngunit sumenyas lamang ito na ibuka ang kanyang bibig. Hindi naglaon ay magana siyang kumain habang sinusubuan siya ng dalaga. Pagkatapos siyang kumain ay kumuha din ito ng pang-itaas na damit sa kanyang closet at isinuot sa kanya. Feeling niya ay para siyang bumalik sa pagkabata na pinapakain at binibihisan ng kanyang ina o di naman kaya ay ang kanyang lola. Secretly, his heart swelled with joy and the scene. He felt utterly precious and loved. Magpahinga ka para mas mabilis ang iyong pagaling. Sa baba lang ako. Magsasend ng notice na cancelled lahat ng errands mo today. Paalam nito pagkatapos siyang alalayan na bumalik sa pagkahiga. Thank you for taking care of me. Hindi niya na malayang pahayag dito. He was so deeply touched by what she did that he couldn't possibly ignore it. No worries. Sa susunod damihan mo pang pagkain ng bawal sa iyo para mas malala pang abutin mo kasa dito. Sarkastikong pahayag ng dalaga pagkatapos ay nakataas ang 2 kilay na tumingin sa kanya. Sa halip na maasar sa itinura nito ay nanaig ang kanyang pagkatuwa. Ang cute nito sa kanyang paningin at parang gusto niyang hilahing palapit sa kanyang katawan at yakapin. He just laughed instead. At tumawa pa talaga no? Narinig niyang tura ng dalaga habang pinaikot ang mga mata nito. Sa ginawa nito ay mas lalo siyang natuwa. How can someone be so stubborn and still be so cute and charming? Hewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Ani ng dalaga habang nagsasayaw ang kanyang mga mata na tumitig dito. He sensed her discomfort and she instinctively pulled away. Disappointment tugged at him as she disappeared, but the reassurance of her presence somewhere in the house filled him with a quiet joy. He wished with all his heart that he could keep her within his sight. Wala namang pag-aalinlangan si Kylie na bantayan at alagaan si Caleb habang may sakit. Hindi naman ito part ng kanyang trabaho bilang secretary. Hindi rin ito hiningi o inuutos pero kusa niyang inobliga ang sarili na samahan at alagaan ito. Bukod sa nag-aalala siya sa kalagayan ng binata, hindi rin maatim ng kanyang konsensya na basta na lamang iwanan ito sa ganoong sitwasyon. Morning ate, kumusta si Kuya Caleb? Si Lance sa kabilang linya. Eksaktong pababa siya sa maganda at may kataasang hagdanan tumunog ang kanyang cellphone na nakatago sa kanyang bulsa. Ayun, sa awa ng Diyos, unti-unti nang bumubuti ang kanyang pakiramdam. Tura niya at napataas ang kanyang kilay sapagkat tila nakahinga ng maluwag ang kapatid. Salamat naman kung ganoon ate. Kawawa naman si Kuya. Diyan ka muna ate ha, alagaan mo muna si Kuya. Si Lance at sa tinura nito ay napatigil siya sa gitna ng hagdanan at pinamewangan ng kapatid kahit hindi siya nito nakikita. Aba, ginawa mo pa akong yaya. Kung siya na lang kayang pauwiin ko dyan sa bahay, total mas nag-aalala ka pa sa kanya kaysa sa akin. Pandidilat niya at dinig na dinig niya ang malakas na pagtawa ng kapatid. Hati naman. Si Lance habang tawang-tawa. Hindi mo man lang tinanong kung kumusta ako. Wala kaya akong tulog magdamag tapos gusto mo pa akong gawing yaya ng kuya mo? Saad niya nang may diin kung kaya't mas lalong humagalpak ng tawa ang kapatid. Siyempre, alam ko namang kayang-kaya mo. Wala kang ampikit kung kami ang nagkakasakit. Ani Lance at kahit hindi siya nito nakikita ay nag-big face siya dito. Whatever. Yung dalawa kumain na? Pag-change niya ng topic. Baka kasi mas lalo lamang siyang ma-insecure kung si Caleb ang kanilang topic. Hindi kasi maikakailang malapit na ang loob ng kanyang mga kapatid dito. Oo, tinatanong nga kung kailan ka uuwi. Saad ni Lance at napangiti siya ng matamis. Wala naman talaga makatatalo sa pagiging sweet ng dalawa. Tuloy parang gusto ninyang umuwi dahil bigla siyang nakaramdam ng pagkami sa mga ito. Sabi ko naman, depende kung kailan gagaling si Kuya Caleb. Pabirong dagdag ni Lance at natatawang napailing siya sa sinabi nito. Okay, sige na. Nagagawin ako importante tungkol sa trabaho kaya bye muna.
Ikaw muna bahala dyan. Paalam niya sa kapatid nang masulya pang mag-aalas 8 na ng umaga. No worries, akong bahala dito. Pagkasabi na lang kay Kuya Caleb magpagaling siya. Ani Lance at tumango na lamang siya dito bago tinapos ang kanilang pag-uusap. Pagkatapos makapag-usap sa kapatid ay pinagpatuloy ang pagbaba at tinungo ang study room upang doon magbukas ng laptop at gawin ang trabaho sa opisina. Kahit binabantayan niya ang binata ay tuloy pa rin ang kanyang trabaho. Nasanay na siyang nagtatrabaho kahit saang lugar siya naroroon sapagkat may access siya sa computer sa opisina. Pagdating niya sa study room ay inuna niyang tinawagan ng mga kamit sana ng binata ngayong araw at i-cancel ang meeting. Emergency ang sinabi niyang dahilan at hindi ang totoong kalagayan ng binata. Pribadong tao ang kanyang boss. Responsibilidad niyang pangalagaan iyon. Binuksan din niya ang email ng opisina at gaya ng dati ay napakaraming reports and concerns ang nagsisidatingan. Nang makita ang urgent na mensahe mula sa finance department ay hindi siya nagdalawang isip na umakyat at bumalik sa kwarto ng binata habang daladala ang laptop. Kailangan ng approval ng binata para sa budget ng isang project. Sa pag-aakalang natutulog ito, hindi na siya kumatok. Dahan-dahan na lamang niyang ipinihit ang pinto kahit kailangan niyang gising ito para sa kanyang pakay. Pagkabukas niya ng pinto ay saktong may kumalabog sa may banyo at kasunod nito ay ang pagdaing na pagmura ng binata. Agad naman niyang ipinatong sa couch ang hawak na laptop pagkatapos ay dali-daling tinungo ang banyo. Sir, ano nangyari sa inyo? Turan niya na makitang halos nakabulagta sa sahig ang binata. Hindi niyo alam kung nadulas ito o sadyang mahina pa lamang ang katawan na siyang sanhi ng pagkakaupo nito sa sahig. Bagong ligo ito sapagkat nakatapos pa ng tuwalya at may mga bumabagsak pang butil ng tubig sa itaas na parte ng katawan nito. I slipped. Halos nakanginging saad nito pagkatapos ay pasimpleng humawak sa may wall upang tumayo. Mabilis naman niyang hinawakan ng isang bisig nito at inalalayang tumayo. Ngunit nang maobserbahang medyo nangihina pa rin ito, hindi na niya ito binitawan hanggang makaupo sa gilid ng bed. Upo ka na lang dyan, ako nang kukuha ng damit mo. Wika niya sa binata pagkatapos ay tinungo ang napakalaking lagay ng damit. Ternong kulay itim na sweatshirt at pants ang kinuha niya, then bumalik siya sa kinuupaan nito. Tinulungan din niyang magbihis ang binata ngunit halos mapamura din siya nang makitang may mga bilog-bilog pa ring nagsisilabasan sa katawan nito. Makate, that's why I want to take a shower. Pahayag dito sa naging reaksyon niya. Bigla naman siyang nakaramdam ng awa dito kaya kinuhang ointment sa ibabaw ng side table at matyagang pinahiran ang mga bilog-bilog sa katawan nito. Sa susunod kasi, huwag na matigas ang ulo mo. Kung bawal na, huwag mo nang kainin. Ikaw din ang kawawa nito eh. Sad niya habang ipinapahid ang gamot. Oh, ang kati ng likod ko. Wika nito kasabay ng pagkamot sa may likod. Hininto naman niyang ginagawang pagpapahid pagkatapos ay maingat na kinamot ang likuran ng binata. Ibala, mawawala din ang katingin kapag umepekto na yung ointment. Tisin mo muna. Pahayag niya pagkatapos ng ilang minutong pangangamot sa likod nito. Tumango naman ang binata pagkatapos ay isinandal ang likod sa headboard ng kama. Thank you for your patience with me. I don't know what I'd do without you. Sad ng binata at sumandaling na patingin siya sa mukha nito. Kung gaano ka-grateful at kalmado ang boses nito ay ganoon din ang nakikita niya ekspresyon ng mukha nito. Malayong malayo sa araw-araw nitong aura na masungit at strikto. Marahil ay narealize nitong hindi lahat ng pagkakataon ay malakas ito at hindi nangangailangan ng tulong ng ibang tao. Sa isaping iyon ay nagpakawala siya ng magandang ngiti. It was nothing. I'm happy to do it. I mean, as your employee, providing support in such circumstances is part of my duties. Wika niya na muntik niyang ikinawindang. Mabuti na lamang at alerto ang kanyang isip kung hindi ay baka nahuli siya sa totoo niyang nararamdaman. Medyo kinabahan siya dahil tiningnan siya ni Caleb ng mariin ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nagpakawala ng bahagyang pagngiti. Siya nga pala, may message ang finance department. Kailangan na daw nila ng approval para ma-release na yung budget para sa isang project. Pag-redirect niya sa usapan kasabay ng pagkuha ng laptop na nakapatong sa may couch pagkatapos ay lumapit dito upang ipakita ang natanggap na email. I signed the documents yesterday. Please, instruct them to proceed. Ano ng binata pagkatapos mabasa ang mensahe mula sa email. Right away, sir. Thank you. Mabilis niyang turan pagkatapos ay naupo sa gilid ng bed at tinugo ng email base sa instruction ng binata. Then, thank you daw sa mabilis na response ninyo, sir. Maya-maya ay nakangiting saad niya sa binata pagkatapos ng transaction niya sa finance department. Thanks to you, the project was able to start on time. Wika nito at wala siyang alam na sabihin kundi ngumiti na lamang.
It was unusual for Caleb to show appreciation, so she was quite overwhelmed. Balik na ako sa baba at magtatrabaho. Wika niya pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan. Mukhang ibang epekto ng allergy sa attitude ng binata at baka mas lalo siyang ma-fall. Wala naman siyang pag-asa dito dahil bukod sa meron na itong girlfriend ay hindi na rin ito nagpapakita ng interes sa kanya. Nauntok siguro at biglang nagising sa katotohanan na hindi siya karapat-dapat dito. No, stay here. That way, we can answer and address their queries quickly. Ani ng binata at hindi niya namalayang tumaas ang dalawang kilay nang mapatingin ulit siya dito ngunit agad din niyang ibinaba at ngumiti. Okay, pero kailangan mo pa rin magpahinga. Saan niya dito? You need to rest as well. I know you were up all night looking after me. Ani ng binata at bahagya siyang tumigil bago napahawak siya sa gitna ng kanyang noo. Medyo nafe-feel nga niya ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata pero syempre, kailangan niya magtrabaho. Sa couch lang ako. Salip ay wika niya pagkatapos ay tinungo ang couch upang doon maupo at magtrabaho. How can I repay you? Hindi pa ba nakakaupo ay narinig niyang turan ng binata. Napakunot ang kanyang noo. Hindi naman siya nagpapabayad sa ginagawang pagmamalasakit dito. Bakit puro may kabayaran ang lahat ng naiisip ng taong ito? I know, you don't like the idea of being paid. But that's not what this is about. I just want to show my appreciation for everything you do. Paliwanag ng binata na makita ang rumihistro ng pagkadisgusto sa kanyang mukha. I mean, ano ang dapat kong gawin para makabawi ako sa'yo? Wala. Magpahinga ka lang dyan at manahimik. Taas noon niyang pahayag dito. Tumitig sa kanyang binata ngunit hindi siya nagpatalo dito. Maya-maya lamang ay namalaya na lamang niyang nakangiti ito habang patango-tango. How do you feel now, bro? Si Dr. Go nang makabalik sa bahay ni Caleb upang tingnan ang kalagayan ng binata. I'm good now. Thanks to you. Wika ng binata dito kasabay ng pagsanyas upang maupo sa gilid ng kanyang kama. May couch sa loob ng kanyang silid subalit mahimbing na natutulog si Kaylin doon kaya sa bed na lamang niya ito pauupuin. Ilang beses pa itong tumingin sa couch bago lumapit sa kanya. Parang hindi makapaniwalang may natutulog na babae sa loob ng silid niya. You are heartless. Hindi mo man lang pinahiga sa napakalaking higaan mo. Maya-maya ay pabirong bulagat nito kaya hindi niya napigilan ang mangiti. I-check up mo na lang kaya ako nang hindi kung ano-anong nakikita mo. Salip ay nakangiting wika niya dito. Hey Beth, there's a story behind that smile. Nanunuksong pahayag ng doktor kung kaya't mas lalong lumawak ang kanyang pagkakangiti. Are you here to check on my condition? Or are you here to gossip? Nakatawang turaniya at naiiling na sumabay sa pagtawa si Dr. Go. You seem okay now. May mga rashes pero continuous lang ang pagpapahid ng ointment. Mawawala din iyan. Wika ng doktor at tumangutango naman siya sa mga sinasabi nito. Avoid foods that trigger your allergies. Your nurse is doing a wonderful job. But she looks really tired. I bet she didn't get much sleep last night. Paalala ng doktor bago lumingon sa couch kung saan natutulog ang dalaga. Hey Will, thanks bro. Wika niya bago inaya ang doktor upang magpalamig sa labas. Hindi niya nagugustuhan ang pagsulyap nito sa dalaga kaya inaya na niya itong lumabas. Maingat pa niyang isinara ang pintuan upang hindi mag-create ng ingay para sa mahimbing na pagtulog ni Kaylin. Tama si Dr. Go, hindi ito nakatulog ng buong magdamag kaya basta na lamang nakatulog mula sa pagkakaupo habang nakahawak ng laptop. Akala niya busy ito sa ginagawa. Nagulat na lamang siya sapagkat nakarinig siya ng munting paghilik. Pagtingin niya sa akin naroroonan ng dalaga ay nakasulangay-ngay na ang ulo nito sa headboard ng couch. Mabilis siyang tumayo at bago pa man matumba ay maagap niyang nahawakan ang ulo nito pagkatapos ay dahan-dahang pinahiga sa mahabang couch. Maingat pa nga niyang kinuha mula sa kamay nito ang hawak na laptop at ipinatong sa center table. Kumuha siya ng unan at kumot and wrap her with care. Gusto niyang ilipat ang dalaga sa kanyang bed ngunit baka magising lamang ito at hindi na makapagpahinga. Sinuguro na lamang niyang komportable ito sa pagkakahiga sa couch at hindi lalamigin sapagkat naka-full ang aircon sa kanyang silid. Once finished, his eyes fixed on her without the slightest flickers. She was the simplest, most charming girl he'd ever met. Her maalaga nature, her attentiveness and care made him think it would be nice to be sick a little longer just so she could look after him.
Pagkagising ni Kailin ay napabalikwas siya ng bangon sapagkat maayos ang kanyang pagkakahiga sa couch at nakatakip pa ang katawan ng malambot na blanket. Aminado siyang naidlip siya kanina dahil hindi niya nakontrol ang pagbigat ng talukap ng mga mata. Ngunit hindi niya inaasahang magigising siyang komportable sa pagkakahiga. Tumingin siya sa bed kung saan nakahiga si Caleb kanina ngunit bigla siyang nag-alala dahil wala doon ang binata. Lumapit pa siya sa pintuan ng bathroom upang pakiramdaman kung naroroon ito ngunit wala siyang narinig na anumang kaluskos o lagaslas ng tubig mula sa shower. Bigla siyang kinabahan. Hindi pa lubusang magaling ang binata kanina at baka may nangyari ng hindi maganda dito habang mahimbing ang kanyang pagtulog. Sa isiping iyon ay mabilis siyang lumabas sa silid at patakbong bumaba ng hagdan. Dahil may kataasan ng hagdan sa bahay ni Caleb ay hiningal siya nang makarating sa baba. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib sapagkat sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso dahil halos mawalan siya ng hininga. Pagtaas niya ng mukha ay nakita niyang nakaupo sa sofa si Caleb kasama si Dr. Go. Muli ay inatake na naman siya ng pag-aalala. Di yata ay nanganib ang binata kaya napasugod nang wala sa oras si Dr. Go. Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Mabilis siya lumapit kay Caleb at wala sa sariling hinawakan ang mukha ng binata habang ini-inspeksyon ng ibang parte ng katawan nito. Sorry, naidlip ako. Doc, kumusta ang kalagayan niya? Baling niya kay Dr. Go at halatang nagulat sa kanyang inakto. Napatingin ito sa kaibigan ngunit tumaas ang kilay ni Caleb nang magkasalubong ang kanilang paningin. Yun nga, nahirapan na siyang huminga kanina kaya napasugod ako. Turan ni Dr. Go at halos matawa ito nang mulagatan siya ng kaibigan. Naku po, sorry, hindi ko po siya nabantayan. Ani ng dalaga na agad rumihistro ang pagka-guilty sa mukha. It's alright. So far ay okay naman ang kanyang paghinga. Pero huwag lang tayong kampante at baka atakihin na naman siyang bigla. Pahayag ni Dr. Go at tumangutango ang dalaga. Huwag po kayo mag-alala, Doc. Babantayan ko na po siya. Pagbibigay assurance ni Kailin sa doktor. Thank you, Kailin, for your care and patience with my friend. Wika ng doktor pagkatapos ay simpleng tumingin kay Caleb at ngumisi. Wala pong anuman, Doc. Ako nga dapat na magpasalamat sa inyo dahil nakapunta kayo agad. Ani ng dalaga habang walang kaalam-alam sa senyasa ng dalawa. No worries. Kaibigan ko sa Caleb at isang tawag lang niya darating ako agad. Sa ngayon, ipagkakatiwala ko na muna siya sa'yo. May duty ako sa ospital kaya hindi na ako magtatagal. Ani Dr. Go na sinabayan na din ng pagtayo. Bro, yung sinabi ko sa iyo galingan mo. I mean, magpagaling ka. Eat a lot and take a rest. Baling nito sa binata pagkatapos ay makahulugan ng tingin tinapik ang balikat nito. Thanks bro. Hindi makapaniwalang saad ni Caleb sa kaibigan pagkatapos ay pasimpleng itinuro ang pintuan dahil sa kalokohan nito. I know. I'm going now. Bye. Nakatawa ang pahayag ng doktor at nagbow ang dalaga dito bago pa man tinungo ang pinto at umalis. Kumusta ng pakiramdam mo? Nahihilo ka ba o ano? Turan niya sa binata nang mawala sa kanilang paningin si Dr. Go. I'm fine. There's nothing to worry about. You should get more sleep. Ani ng binata at kahit paano'y lihim siyang nasiyahan sa pagmamalasakit nito. Hindi, pinangako ko kay Dr. Go na babantayan kita kaya ikaw dapat ang magpapahinga. Gusto mo na bang bumalik sa kwarto mo? Wika niya. Bagyang nag-isip ang binata ngunit hindi naglaon ay napapangiting tumango ito. Sige, kaya mo maglakad? Turan niya dito. Umaling si Caleb ngunit ngumiti rin pagkatapos. Alalahin na lamang kita upang hindi ka matumba kung nahihilo ka. Saad niya kasabay na paghahawak sa kamay ng binata. Subalit kaking gulat niya na bigla siyang pangkuin ni Caleb pagkatapos ay walang kahirap-hirap na inakyat siya sa may kataasang hagdan. Anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako? Utos niya dito ngunit tila wala itong narinig. Bagkus ay pinagpatuloy lamang ang pag-akyat hanggang sa makarating sa kwarto nito at ibinaba siya sa malambot nitong kama. Ano ka ba? Mas lalong hindi ka gagaling sa ginagawa mo. Sermon niya ngunit nag-dive ito sa kanyang tabi pagkatapos ay iniyapos ng mahigpit ang kamay sa kanyang katawan. Sa ginawa nito ay bigla siyang natahimik at hindi nakagalaw, lalo na at isiniksik nito ang muka sa kanyang leeg. I want it this way. Let's sleep. Turan nito sa likod ng kanyang tenga. Ramdam niyang mainit na singaw na mula sa labi nito kung kaya't pigil ang hiningang tumango siya dito. Sa ginawa niyang pagtango ay mas lalong siniksik ni Caleb ang sarili sa kanyang katawan at hindi naglaon ay narinig na niya ang mahinang paghilik nito. Hindi niya alam kung tama na nakayapos ang binata sa kanya habang natutulog, ngunit hindi niya maipagkakaila sa sarili na natutuwa ang kanyang puso. Ate, nandito si Kuya Caleb!
Dinig na dinig ni Kailin ang sigaw ni Mark mula sa may hagdan. Walang paso kaya wala siyang ginawa kundi ang mahiga at matulog. Ngunit bago magtanghalian ay naisipan niyang bumangon upang tingnan kung anong ginagawa ng mga kapatid. Usually nagluluto si Lance ng kanilang pagsasaluhan habang nanonood o di naman kayo naglalaro ng video games sina Mark at Carl. Pero bago bumaba ay naligo muna siya at nagbihis ng kanyang paboritong maxi dress. Kahit mahaba ay napakagaan at ang tela ay sobrang comfortable sa katawan. Namana din yata niya mula sa namayapang ina ang pagsusuot ng dress kapag nasa bahay. Sa kanyang pananaw, noong bata siya, kapag ganoon ang suot ng ina, ibig sabihin, taong bahay lamang ito at walang pupuntahan kung saan mararamdaman ng lahat ang kapayapaan. Yung feeling na kapag malaman mong nasa paligid lamang si nanay, ay kontento ka na sa buhay. Dahil doon ay namiss niya ng sobra ang kanilang ina, maging ang kanilang ama. Mabuti na lamang at may pasigaw si Mark na dumating si Caleb kaya napalitan ng excitement ang lungkot na nararamdaman. Ate! Narinig na naman niya ang boses ng kapatid mula sa may hagdan kung kaya tuluyan na siyang lumabas sa silid. Andiyan na! Nakatawang turan niya sa kapatid. Para kasing nayayamot sa hindi niya agad paglabas na parang first time lang dumalaw si Caleb sa kanilang bahay. Napakamot ito sa ulo nang makita siya habang tila naguguluhan ang mukha. Sunundan niya itong bumaba sa may hagdan ngunit nagulat siya nang makita si Lance at Carl na may buhat-buhat na bags ng groceries. Saan ang galing ang mga yan? Hindi makapaniwalang tanong niya sa mga ito. Balak pa lang niyang ibigay kay Lance ang budget nila para sa mga kailangan sa bahay at siguradong hindi ito kasya sa pambayad sa mga dala-dala ng mga ito. Hi there! Kala ko natutulog ka pa. Si Caleb habang napakaganda ang mga ngiting lumapit sa kanya. He looked great in his denim pants, simple yet expensive black polo shirt, and branded black rubber shoes. His sweet smile lit up his gorgeous face and she couldn't help but adore him openly. She'd never seen him so happy and her heart melted completely. Ay, parang hindi mo sinabing dadaan ka dito. Saad niya habang hindi maitago sa mukha excitement. Sabagay, kailan pa ba siya hindi nakakaramdam na excitement sa tuwing nasa paligid ng binata? Parang palagi may mga lumilipad na paru-paro sa kanyang tiyan kapag ganitong sobrang lapit dito sa kanya. Caleb always made her feel euphoric and she was nearly overwhelmed by her feelings every time. Ngumiti lamang si Caleb sa tinura niya. Pagkatapos ay walang ano-anong kinawit ang kanyang ulo at halos simatayin nang halikan siya nito sa noo. His gesture was so unexpectedly sweet and it completely stole her heart. Pero nag-alala siya sapagkat nasa paligid lang ang mga kapatid. Parang hindi pa siya handang sabihin sa mga ito ang namumuong relasyon nila ng binata. Natawa ng mahina si Caleb nang mapansin ang biglaan niyang pagkaaligaga. Bakit ka nga pala napadaan? Turan niya habang pasimpleng dumistansya ng konti sa binata sapagkat napadaan ang isa niyang kapatid. Why, can I come to your house whenever I wish to? Nakataas ang kilay na turan ng binata. Hindi naman sa ganoon. Pakagat-labing wika niya. Parang na-offend ang binata sa tanong niya. Tsaka bakit ka nagdala ng mga ganyan? Dagdag niya habang sunundan ang tingin ng kapatid na may hawak na grocery bag. Don't you like it? Nakakunot ang noong miga ng binata. Ilang sandali din siyang napatingin sa mukha nito bago nagpakawala ng malamyang pangiti. Walang duda ang nararamdaman niya para sa binata sapagkat sa presensya lamang nito ay buo ng araw niya. Masaya na siyang nandito sa harapan niya ngayon, subalit hindi siya natutuwa sa mga daladala nito. Kung nakikipagmabutihan man siya dito, yun ay dahil mahal niya ito at hindi yung mga ibibigay nito sa kanyang pamilya. Gusto, pero huwag mo nalang gagawin ito sa susunod. Slightly disappointed niyang pahayag. Hey, I did that with good intentions. It doesn't mean anything. May pag-aalalang paliwanag ng binata. I know, I would appreciate it if you would refrain from doing it again. Saad niya at ito naman ang napatitig sa kanyang mukha bago tumango. Okay, I understand. Wika nito't napailing nang sumilay ang magandang ngiti sa kanyang mukha. Kuya, anong gusto mong ulam? Si Lance na biglang lumabas mula sa kusina. No, I'm not eating here. Hayain ko ang ate mo na kumain sa labas kasi anniversary ng friend ko. Saad ng binata kay Lance at hindi makapaniwala ang dalagang tumingin dito. Ha? Anong? Sige na ate, ngayon lang naman mag-aya si Kuya Caleb sa iyo. Saka wala ka namang gagawin sa bahay. Si Lance at muntikan niya itong mulagatan ng malaki.
Hindi naman sa ayaw niya dahil sanay naman siyang nakakasama niya ito sa mga meetings sa labas and other gatherings na patungkol sa trabaho. Nag-aalangan siya sumama dahil intimate na salo-salo ang pupuntahan nito. Sa estado ng pamumuhay ni Caleb, siguradong hindi basta-basta ang mga kaibigan nito. No more buts. I heard your brother. Nakangising tura ni Caleb nang tumingin ang dalaga dito. Paano hindi mo sinabi ng mas maaga para naman nakapaghanda ako? Sadya sa binata. Kung sinabi ba naman ito kahapon, hindi nakabili din siya ng mas magandang maisusuot at nakapagpa-beauty rest din kahit paano. No need for that. Your presence is just enough. Anang binata at hindi siya makapaniwalang umisi dito. Sana lumapit na lang sa kanya ang napakataas na confidence dito sa sarili. Ayun naman pala ate. Sige na sumama ka na para may makasama din si Kuya Caleb. Susog din ni Lance at kulang na lamang ay pamawangan niya ang kapatid. Oo na Lance. Kanina ka pa no? Sasama na ako sa kuya mo. Magbibihis lang ako saglit, pwede? Sarkastikong pahayag niya sa kapatid ngunit nagtawanan lamang ang dalawa. Just get your things. Sa bahay na lang tayo magbihis. Ani Caleb na hindi matanggal-tanggal ang pagkakatawa sa muka katulad ng kanyang kapatid. Sa inis ay nagmarcha siyang umakyat sa may hagdan upang tumungo sa kanyang silid at kumuha ng gamit. Thank you Lance. Baka hindi pumayag ang ate mo kung hindi dahil sa tulong mo. Tura ni Caleb kay Lance nang mawala sa kanilang paningin ng dalaga. Wala yun kuya. Wala naman siyang ginagawa. Nakamukmuk lang din sa kanyang silid. Ani Lance at mas lalong napangiti ang binata sa pagiging supportive nito. Salamat nga pala sa mga groceries kuya. I'm sure hindi yun nagustuhan ni ate. Nakatawang dagdag na wika ni Lance at natawa din siya dito. Hindi nga may kakailang magkapatid ang mga ito. Can we have a tiny secret? Turan niya kay Lance pagkaraan ng ilang sandali. Napataas ang kilay nito nang tumingin sa kanyang mukha ngunit kumunot ang noo nang ilabas niya mula sa bulsa ang black card at niabot dito. Don't get me wrong. I just want to help in a little way. Sabihin na lang natin na pareho nating ayaw mahirapan ang ate mo. Sad niya at naintindihan niya kung may pag-aalinlangan nito. Pero mas lalong magagalit si ate kung malalaman niya, kuya. May pag-aalinlangang wika ni Lance at ngumiti siya dito. Let's keep this between us. Sad niya at tumitig sa kanya na ilang sandali ito na tila pinag-aaralan ng kanyang mukha. Hanggang kailan? Wika nito at siya naman ang napatitig dito. Until forever? Turan niya at hindi siya makapaniwalang napabungis ni si Lance. Okay, pero oras na magkabukuhan, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Nakatawang pahayag nito pagkatapos kung kaya't lihim siyang napahinga ng maayos. Don't hesitate to use it for anything you need. It's unlimited. Saad niya at kitang-kita sa mukha nito ang hindi makapaniwala. Magkaganoon man ay medyo hesitant pa rin itong kunin ang binibigay niyang card. Ngunit narinig nila ang mga yabag ng pababandalaga sa may hagdan kaya wala itong nagawa na isuksok niya ang card sa bulsa ng short nito. Oh, bakit parang nakakita kayong dalawa ng multo dyan? Nakakunot ang noong tura ng dalaga sa dalawa nang tuluyang makababa sa may hagdan. Wala ate. Ang bilis mo naman. Di ka man lang nag-effort mag-ayos. Ani Lance sa kapatid at sinimungutan niya ito. Parang narinig ko kanina na sa bahay ng kuya mo kami mag-aayos, di ba? Sarkastikong tura ng dalaga dito at nakangiting napakamot ito sa ulo. Ay, oo nga pala. Sige na, humayo na kayo para makapaghanda. Si Lance at nakangiting tumingin dito kay Caleb. Mabuti pa nga. Wika ng dalaga kung kaya't mas lalong nagkangitian ang dalawa. Hey guys, ready ng ate mo. Tuloy na kami. Ani ng binata kay Lance at nakangiti itong tumango. Ayusin niyo ang sarili niyo dito ha. Tingnan mo yung dalawa. Bilin pa ng dalaga sa kapatid at sumaludo naman si Lance dito. No problem ate. Enjoy and ingat. Masayang pahayag ni Lance at minsan pa'y kumaway si Caleb dito bago inalalayang lumabas sa bahay ang dalaga. Bakit ka nakangiti? Hindi maiwasang tanong ni Kaylin sa binata nang parehong makalula na silang dalawa sa sasakyan nito. Nahiwagaan siya sapagkat parang hindi mapuknat-puknat ang kakaibang ngiti na nakaguhit sa mukha nito. Samantalang hindi naman ito yung taong palangiti. Why? Am I not allowed to smile? Sad nitong mas pinalapad ang pagkakangiti pagkatapos ay hinagilap ang seatbelt sa kanyang upuan at ito na ang nag-ayos para sa kanya. Oo nga naman, isa pa mas cute ito kapag nakangiti kaysa sa sobrang seryoso na akala mo ito lang ang pinaka-perpektong tao sa buong mundo. Parang hindi pa nga siya makapaniwalang nagkaunawaan sila sa kabila ng napakaraming what ifs sa kanyang isip.
Ngunit may agam-agam man sa kanyang puso ay mas pinili niya maging positibo para sa lalaking nasa harap niya at itinitibok ngayon ng kanyang puso. Bagaman isinarado niya ang isip sa ideyang pakikipagmabutihan niya ulit sa lalaki pagkatapos ng breakup niya sa una niyang pag-ibig. Kusa namang bumukas ang kanyang puso para sa taong hindi niya inaasahang mahalin. When they first met, Caleb was intimidating and she never imagined she would fall in love with him. Hindi niya alam kung paano, basta nagising na lamang siya isang umaga na may nararamdaman na siya dito. Today, her love for him is undeniable and ever-growing.